Alam mo ba kung sino ang child star na literal na lumaki sa harap ng kamera? Pinasaya ang buong Pilipinas sa kanyang kakulitan at ngayon ay isa ng lingkod bayan na pinupuri sa kanyang sipag at malasakit. Isang batang nagdala ng angiti sa milyon-milyong Pilipino. Isang batang nagwagi sa kabila ng kahirapan at isang batang pinatunayan na hindi lang pang-entertainment ang talento niya, kundi pang-inspirasyon din. Ngayong araw, kilalanin natin si Nash Aguas mula sa kanyang pagkapanganak, pag-usbong sa showbiz, at kung paano siya naging simbolo ng pag-asa at determinasyon sa mga kabataan. Oktubre 10, 1978, isinilang sa Maynila ang batang pinangalan ng Ain Zachary Nash Victoriano Aguas. Sa simpleng pamilya siya lumaki, hindi marangya pero puno ng pagmamahalan at pangarap. Bata pa lang si Nash, kitang-kita na ang kanyang charm at kakulitan. Mahilig siyang kumanta sa harap ng electric fan, nagpapanggap na may concert at pinapatawa ang buong pamilya sa kanyang mga pa-cute na galaw. Ang kanyang magulang, bagamat simple ang pamumuhay, naniwala sa kanya. Hindi nila kayang bigyan siya ng magarbong laruan, pero binigyan nila siya ng pinakamahalagang regalo, ang tiwala at suporta na kaya niyang abutin ang kanyang pangarap. Mula sa simpleng bahay, dinala siya ng kanyang pangarap sa pinakamalalaking entablado sa bansa. Mula sa simpleng bahay, dinala siya ng kanyang pangarap sa pinakamalalaking entablado sa bansa. Pero bago niya narating ang lahat ng ito, isang audition ang nagbukas ng pintuan para sa kanyang hinaharap. Tulad ng maraming bata, simpleng pangarap lang noon ni Nash ang makita sa telebisyon. Pero noong 2004, sa edad na 5, sumali siya sa isang programang magpapabago sa kanyang buhay at magbubukas ng pinto para sa mas malaking pangarap. Ito ang Star Circle Quest Kids Edition. Bata pa lang siya, pero kitang-kita na ang kanyang diskarte, confidence at natural na talento sa pagpapatawa at pag-arte. Mula sa pagbibigay ng linya sa drama challenges hanggang sa pagpapatawa sa mga judges, minahal siya ng buong Pilipinas sa kanyang cute na ngiti at matalino pero nakakatuwang mga sagot. Noong gabi ng Grand Finals, pinatunayan ni Nash na siya ang karapat-dapat na tanghaling Grand Kid Questor ng Star Circle Quest. Umiyak siya sa tuwa habang yakap ang kanyang trophy. Habang ang kanyang mga magulang ay halos hindi makapaniwala na ang batang nagpapatawa lang sa kanila sa bahay ay ngayon ay minamahal na ng buong bansa. Sa gabing iyon, hindi lang siya nanalo ng titulo, nakuha rin niya ang puso ng bawat Pilipino at doon nagsimula ang kanyang paglalakbay bilang isa sa mga pinakaminamahal na child stars sa bansa. Pagkatapos ng Star Circle Quest, isang bagong kabanata ang binuksan para kay Nash, ang pagiging bahagi ng isang palabas na nagbigay tuwa sa milyon-milyong Pilipino tuwing linggo. Ito ang Going Bulilit. Bilang isa sa mga original Bulilit, naging parte si Nash ng mga nakakatuwang skits, parodies at jokes na naging bonding moment ng bawat pamilya tuwing gabi. Sino ang makakalimot sa kanyang cute na ngiti habang sinasabi ang mga punchlines kasama sina Charlene San Pedro, Mika de la Cruz at Alexa Ilacad. Hindi lang acting ang natutunan ni Nash sa Going Bulilit. Dito siya nahubog bilang isang professional kahit bata pa. Natutunan ang disiplina sa oras, pakikitungo sa co-stars, at ang pag-handle ng fame kahit na siya ay isang bata. At habang napapatawa niya ang buong bansa, patuloy rin siyang lumalago bilang artista at bilang tao. Hindi naging hadlang ang kanyang murang edad upang maipakita niya ang kanyang galing, sipag at respeto sa trabaho. Mula sa simpleng bata sa Tondo, ngayon ay isang household name na si Nash Aguas. At dito pa lamang nagsisimula ang mas malaking pangarap niya. Pagkatapos ng Going Bulilit, hindi na napigilan ang pag-usbong ni Nash Aguas bilang isa sa mga pinaka-promising na teen heartthrobs ng kanyang henerasyon. Habang lumalaki siya sa harap ng kamera, lumalaki rin ang bilang ng mga humahanga sa kanya dahil sa kanyang charm, husay sa acting at genuine na personality. Noong 2013, naging bahagi siya ng boy band na Gimme 5 kasama sina Joaquin Reyes, Grace Arquiza, John Bermundo at Gray Fernandez.
Dito mas nakilala siya bilang isang singer at performer. Nagpa-concert sa iba't ibang lugar at nagkaroon ng hit song tulad ng Hatid Sundo at Pagkasama Ka na naging paborito ng maraming kabataan. Hindi lang sa pagkanta at pagsayaw, umangat si Nash. Sa kabila ng kanyang busy schedule bilang artista, pinagsabay niya ang kanyang pag-aaral at ang kanyang karera. Pinapakita sa kanyang mga fans na importante ang edukasyon kahit anong taas ng nararating mo sa buhay. Sa panahong ito, tuluyan nang kumawala si Nash sa imahe ng pagiging child star. Naging simbolo siya ng isang role model para sa kabataan na posible ang pangarap at kasabay nito ang pagtutok sa pag-aaral at tamang pag-uugali. Sa kabila ng kanyang pagiging teen heartthrob, hindi natakot si Nash na subukan ang mas seryosong roles para patunayan ang kanyang versatility bilang aktor. Isa sa kanyang pinakamalaking proyekto ay ang Bagito noong 2014 kung saan ginampanan niya ang isang teenager na naging ama sa murang edad, isang papel na malayo sa kanyang child star image. Dito, pinakita niya ang lalim ng kanyang pag-arte at nakatanggap siya ng papuri mula sa viewers at mga kritiko. Sumabak din siya sa indie films tulad ng Class of 2018 kung saan napatunayan niya na kaya niyang magdala ng mga challenging na roles. Hindi rin siya nawala ng mga TV projects na nagpapanatili sa kanyang connection sa kanyang fans habang unti-unti niyang hinahanda ang sarili para sa mas malalaking responsibilidad sa buhay. Para kay Nash, ang pag-arte ay hindi lang trabaho, kundi isang paraan para magbigay inspirasyon at makatulong sa iba. Sa kabila ng kasikatan ni Nash, nanatiling simple ang kanyang pananaw sa pag-ibig at buhay. Noong 2018, kinumpirma niya ang relasyon nila ni Mika de la Cruz na dati rin niyang kasama sa Goin Bulilit. Matagal nang kinikilig ang mga fans sa kanila at mas natuwa ang marami nang malaman na sila ay naging totohanan sa totoong buhay. Ang relasyon nila ni Mika ay naging inspirasyon sa maraming kabataan dahil pinakita nila na posible ang isang pribado ngunit masayang relasyon sa kabila ng mata ng publiko. Bukod sa love life, mas nakilala rin si Nash sa kanyang spiritual journey, pagiging family-oriented at sa pagiging vocal sa kanyang personal growth bilang isang tao. Sa panahon na marami ang nadadala ng pressure ng social media at showbiz, pinatunayan ni Nash na ang pinakamahalagang bagay ay manatiling totoo sa sarili at magpatuloy sa pag-grow bilang isang mabuting tao araw-araw. Hindi lang sa pag-arte at musika aktibo si Nash, kundi pati sa mundo ng gaming at business. Kilala siya sa pagiging gamer at streamer, kung saan mas nakikilala siya ng kanyang fans bilang simpleng tao na mahilig sa video games, kagaya ng karamihan sa kabataan. Bukod dito, matalino si Nash sa paghawak ng kanyang kinikita. May mga investment siya sa gaming-related ventures at business opportunities na hindi niya masyadong ipinagmamalaki sa publiko, pero nagsisilbing halimbawa ito kung paano dapat ginagamit ng mga kabataan ang kanilang kita para sa kinabukasan. Para kay Nash, mahalaga ang paghahanda hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi para sa pangmatagalang seguridad. Sa murang edad na 23, isang bagong yugto ang sinimulan ni Nash Aguas nang siya ay tumakbo bilang konsehal ng Cavite City, District 1 noong 2022 elections. Hindi madali ang desisyon para kay Nash, ngunit sa puso niya ay nais niyang makatulong at magbigay serbisyo sa kanyang komunidad, lalo na sa mga kabataan. Nagulat ang ilan sa kanyang desisyon dahil mula sa child star at teen heartthrob, sino ang mag-aakala na pipiliin niyang pumasok sa public service? Ngunit pinatunayan ni Nash na seryoso siya sa kanyang tungkulin, aktibo sa pag-attend ng mga session, paggawa ng mga ordinansa at pakikipag-ugnayan sa kabataan para sa mga programang pang-edukasyon, mental health at sports development. Ginamit niya ang kanyang boses para maabot ang kabataan na madalas ay hindi nakikialam sa politika. Naging inspirasyon si Nash dahil sa halip na gamitin lamang ang kasikatan para sa personal na interes.
Ginamit niya ito upang makakonect sa tao at makatulong sa pangangailangan ng komunidad. Sa pagiging konsehal, pinatunayan ni Nash na ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa kasikatan, kundi sa kung paano ka makapagbigay ng positibong pagbabago sa buhay ng iba. Hanggang na ngayon, nananatiling inspirasyon si Nash Aguas para sa maraming kabataan, hindi lamang dahil sa kanyang tagumpay bilang artista, kundi dahil sa kanyang dedikasyon sa paglilingkod at pagmamahal sa komunidad. Pinakita ni Nash na hindi hadlang ang edad sa pagtupad ng responsibilidad at pangarap. Sa kanyang kabataan, napatunayan niyang kayang balansehin ang karera, pag-aaral, at ngayon ang serbisyo sa tao. Ang kanyang buhay ay paalala na ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi lamang sa kung anong naabot mo para sa sarili, kundi kung paano mo ginagamit ang iyong talento at oportunidad para magbigay saya at pag-asa sa iba. Sa buhay ni Nash Aguas, makikita natin na ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa pera o kasikatan. Ito ay tungkol sa pagpupursige, pagpapanatili ng kabutihan, at pagtulong sa iba kahit saan ka man dalhin ng buhay. Matuto tayong pahalagahan ang edukasyon, magplano para sa kinabukasan, at huwag matakot subukan ang mga bagong bagay, kagaya ng ginawa ni Nash sa pagpasok sa public service. Ang kanyang journey ay nagpapaalala sa atin na kahit gaano kabata, kaya mong baguhin ang iyong buhay at buhay ng iba basta't may determinasyon, sipag, at pusong handang maglingkod. Kung na-inspire ka sa kwento ni Nash Aguas, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe, at i-comment kung anong parte ng journey niya ang pinaka-naka-inspire sa iyo. I-comment nyo na rin ang inyong suggestion kung sinong artista ang susunod nating pag-uusapan.